Ay, muntik kaalaman nga pala, eto, nako, sinuspende po ni Tuta Soto muna ang Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa malumalyang flood control. Inaasaran namin yan. Alam na namin gagawin yung nilaction yan. Di ba sabi ko sa inyo, ito pangatlo na naman ang sinabi ko nagkakatotoo. Sabi kasi, nagpapaniwala kasi kayo sa mga vlogger-vloggeran lang eh. Na basta makapag-komento lang, walang nilalaman yung sinasabi. Kinukwento lang kung ano napanood nila. Hindi nila kinukwento o sinasabi yung mga hidden agenda. Tayo lang po ata ang vlogger, pati iba dyan, si Banat Bay, pwede yan, na nagsasabi ng mga hidden agenda. Na kung ano yung mga susunod na plano nila. Yung ibang vlogger dyan, nagsasalita, basta lang maisabi yung batas, maisabi yung napanood nila. Tayo dito, binubuking natin, di ba? Lalo na yung mga loyalistang vlogger, naku, number one yan sa mga kung ano nakapagpapaligaw sa tao. Ngayon po ito, pangatlo natin sinasabi to, may abangan nyo, may anomalya na naman silang papaputukin para hihinto ang nasabing investigasyon kay Martin Romualdez at kay Saldico. Ano nangyari? Yung una, di ba sabi ko sa inyo, nagkatotoo, alin yon? Na pag-iinitan si Senator Marcoleta na protector daw ni Diskaya. Kaya binaliwala yung sworn statement ni Diskaya. Pangalawa, etong kay Gutesa umamin na naghahakot ng pera mali-maleta, anong ginawa nila? Sinilip yung notaryo. Pangatlo, ano katwiran nito nila school bukol? Sa kaniboy tago. Anong katwiran nila? Eto. Ayon kay Soto, ipagpapatuloy lamang ang deliberasyon kapag nagkaisa na ang Senado sa mga panukala. Alam niya hindi magkakaisa eh. Bakit? Hindi makikiisa sa inyo si Senator Rodante Marcoleta. Bakit? Dahil yung direksyon nyo sa komite nyo, walang direksyon. Ang direksyon niyan, dun sa amo nyo, nagpapakatuta kayo, nagpapakaaso kayo kay Romualdez. Hindi ho ba? Hindi, dun ang direksyon nyo, kitang-kita naman eh. Obvious naman. Di ba nagkatotoo yung sinabi ko na meron na naman silang alibay. Ang alibay nila magkaisa muna bago ituloy daw. Bago ipagpatuloy lamang ang deliberasyon kapag nagkaisa ang Senado. Alam ni Tuta Soto yan, hindi magkakaisa. Kaya yung pagdinig ngayon, maaari, kasi Agosto 8 eh. Kansilado na eh. Ibig sabihin, wala na matutuloy muna. Delaying tactics na naman to. Imbis na yung kalaban, halimbawa si Romualdez no, nangupit ng pera, no? Halimbawa lang, imbis na nako-corner na siya, makapag-iisip-isip pa siya, ito gagawin ko. Matagal pa eh. Ano parang araw ngayon? 5 pa lang. 8 pa ang cancel pa pala. Hindi sa linggo na naman. Makapag-iisip yung tao ng dahilan. Ganyan itong mga to, na talagang gusto nila, madelay yan. Yan ang may direksyon ng komite. Yes, sir! Tatlo sila magkakasabot dyan. Si yes, sir! Si yes, sir! Di ba? Alatang halata na. Pinagtatakpan nyo yung baboy. Pinagtatakpan nyo yung bonjing. Ayan nang tanungin kung ano ang mangyayari sa mga investigasyon sa dating House Speaker Martin Romualdez at sa nagbitiw na ako Representative Saldico, sinabi ni Soto, pinag-uusapan pa. Katatigas naman. Imagine, yung salita niyang pinag-uusapan pa, obvious na obvious mga kaibigan, na yung galawan niya na talagang magaan. Dapat magaan ang kanyang pananalita. Dapat yan, kung matalino ka, iniimbestigahan na. Hindi pinag-uusapan pa. Ibig sabihin, hindi pa kayo tapos mag-usap? Na pinag-uusapan niyan? Si Senator Rodante Marcoleta tapos na yun, panahon pa ng Diskaya. Alam na, tutumbukin na lang. Ang hinahanap na lang po, ebidensya. Etong mga to, natumbok na yung big fish, ni ebidensya hindi nila hinahanap. Eto pinagkaiba ng dalawa. Si Senator Marcoleta nangangalap ng ebidensya. Etong mga to, sa hidden agenda nila, hindi sila nangangalap ng ebidensya. Huli ko kayo. Ang hinahanap nila, yung manilip ng kapwa. Ano kapatunayan? Pag nagkaisa na ang Senado sa mga panukala. Kailan nagkaisa ang panukala? Panahon pa ni Miriam Defensor. Si Lacson niya may Miriam Defensor. Panoorin nyo. Miriam Defensor versus Lacson. Hindi nakikipagkaisa talaga yung mamang yan. Maniwala ka sa akin. Panahon pa ni Miriam Defensor. Sabihin mong ganyan, alam nyo ang takbo ng Senado, wala nagkaisa dyan. Dahil niya sa paulit-ulit na, ang gugurang nyo na, ang tatanda nyo na dyan, andyan pa rin kayo. Di ba? Wala mangyayari dyan. Ang pinag-uusapan po nito, Tuta, ang pinag-uusapan po dito, yung investigasyon po. Kaya po nag-rally po, paunawa ko lang sa'yo, Tuta Soto,
Kaya po nag-rally nung nakaraan sa Luneta, sa iba't ibang lugar, nagkabatuhan, para po sa pinaglalaban ng mga Pilipino at yung iba hindi man sumali pero nakiisa sa simpatsya ng mga nag-rally. Bakit? Para po ma-resolve yung mga nakawal. Ha? Ang ginawa mo, dinelay mo pa. O ngayon, eto, may possible po ito na si Tita Soto ikukudita. Ayon sa chismis ha. Kasi 'di ba tinamaan na si Villar, pati si Villar dinamay na. 'Di ba? Ang titindi nito, ikukudita ka, nangangamoy. Si Chis hindi na pwede si Chis kasi nasasadlak sa kaso eh, 'di ba? Marami tututol. Ang pinakalihit talagang legit na legit si Alan Peter Cayetano, isang abogado pa. Si Rodante hindi na papayag kasi nga siya sa Blue Ribbon eh. Oh, tatanggalin kayo. Pwede magkakudita. Ito ito ang lumalabas ngayon sa iba't ibang social media na haka at hinala nila na ikukudita to si Soto dahil sobrang na ang ginagawa. Biri mo, ikaw, o kayo yung mga senador dyan na mga pinklawan at mga anti-Duterte dyan na senador, pati yung mga tulpo, kayo ba? Sinuspinde. Ha? Hindi kayo dapat masunod. Ang masunod yung kagustuhan ng taong bayan. Hindi naman taong bayan lang, mangilan-ilan lang sa mga baryo eh. Halos buong Pilipinas gusto nila mga tao. Eh pumunta lang kayo sa lugar ko, lahat dito. Gusto maimbestigahan na yung flood control na yan eh. Anong ginawa nyo? Agosto 8, hindi pa pala postpone pa pala sa October 8 ang pagdinig. So makakaisip na naman yung mga suspect kung sakali si Romualdez nanguha ng pera, di ba? Makakaisip na naman ng mga dahilan yon na bibigyan. Dapat pag may investigasyon, salang kagad para hindi na makapag-isip ng plano. Eh eto mga to gusto yata makapag-isip pa eh. Yun ang gusto ni Senator Rodante Marcoleta na mabilisan ng investigasyon, na smooth. O dapat ito ikudita to eh. Hindi totoo lang. Sabagay, ayon sa nababalitaan ko parang ikukudita to. Kasi bakit? Kayo bang mga senador, mga pinklawan na senador, gayet kay Duterte, papayag ba kayo? Nakikinig ang taong bayan, no? Nakapapayag ba kayo na ipopospone muna tong pagdinig? Suspendido muna ang Senate Blue Ribbon Committee? Nanghihingi sa inyo ang taong bayan ng resibo? Kayong mga senador dyan inaasahan dahil sa Congress hindi na maasahan? Kayo na lang isususpindi pa? Aba, palitan na ang SP! Sabi nila, ilagay na si Cayetano para gisahin na ang mga dapat gisahin na fish na big. Tama, mali? Di ba? Alam mo, ang pinaka-dulot-pulot-dulo nito, ang pagpalit ng SP. Pagpalpak ang leader, palpak lahat. Kahit tama pa si Senador Rodante Marcoleta, nagiging palpak din yon kapag palpak ang SP. Dapat palitan na ang SP, si Alan Peter Cayetano. Malapit na ba kay kudita ka? Totoo lang, matunog ikukudita. Diba? Dahil lalo suspinde ang hearing. Diba? Yari ka ngayon school bukol, ibabalik ngayon sa BR o sa Blue Ribbon itong si Senator Rodante Marcoleta. Yari ka ngayon. Eto, painggan po natin isa to. Basahin pa natin itong isang to. Sinuspinde. Desperadong pinanoprotektahan si Romualdez. Kahuli ka ngayon ni Barsaga. Itong Barsagang ito, bata pa to pero matalino. Matalino ito. Ayan Mariing kinundina ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang biglaang pagsuspende ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay ng mga maanomalyang flood control projects. Ayon kay Barsaga, ang desisyong ito ay malinaw na pagtatakip ng Administrasyon Marcos upang protektahan ang malalapit na kaalyado nito sa partikular na sa dating House Speaker Martin Romualdez. Obvious naman yung mga vloggers dyan, yung iba pang kampi kay Romualdez, pagtatanggol nila yan, sasabihin na naman, si Marcoleta kasi, hindi yun ang issue. Ipukul nyo ng ipukul ang gusto nyo ipukul kay Marcoleta. Papayag kami. Gusto mo, siya pa pinakamasama sa buong mundo Hanggang sa pinakaplaneta pa, siya pinakamasama siya na lahat. Pero ilabas nyo Lacson at Soto, si Romualdez at si Saldi. Papayag kami na lahat kami masama, kayo lang mabuti. Basta ilabas nyo silang dalawa. Hindi mangyayari yan. Bagay na hindi mangyayari kailanman habang nakaupo tong dalawang ito. Kaya dapat Hindi, ayon sa chismis to. Hindi to chismis, haka lang iba pala. Na hinala nila, ikukudita tong ito si Soto para yun ang tanging paraan para maimbestigahan. Kaya kayo mga senador dyan, ang mga pinklawan, nag-grade kay Duterte,
mag-isip-isip kayo kung ba yung pinaglalaban nyo at sinusuportahan yung si Tito Sotto, kung yan ba ay para sa bayan o para sa kapakanan ng inyong mga sarili lang. Mag-isip-isip naman kayo, halata ng taong bayan yan. Hindi para sa inyo, hindi para sa amin ang kinikilos nyo sa ngayon, kundi para sa inyong sarili lang. Sinuspinde ang Senate hearing sa flood control. Ang Marcos administration ay desperadong pinoprotektahan si Romualdez at tanging daan tungo sa hustisya ngayon ng people power. Yari na. Yari kayo kay Barsagan, tatawag ng people power yata to. Ayun, si Tuta Sotto, sabi Tuta Sotto. While the Senate Blue Ribbon has canceled this hearing the Wednesday, hindi pala, ito pala sinabi, October 8, 2005 on flood control anomalies, there will still be discussion in executive sessions on corrupted budget and infrastructure projects. Senate President Bisoto Sotto III made this clear on the Saturday as he denied that the Senate investigation on anomalies in flood control projects has been suspended. Even as someone senators has expressed unease over the direction of the Blue Ribbon probe. Hindi mo talaga. Akala niya nasa bulagaan siya. Akala niya doon siya sa variety show nila. Na anytime pwede mag-suspend. I-suspend na. Di ba sa bulagaan pag may kumakanta sila, yung mga kasamahan niya, pwede mag-suspend. Suspend. Kasi parang school buko yung datingan ng yung school bukol yung datingan ng bulagaan, ito, ginagawa niya, class suspended. Kung ganyan ang ginagawa na, katawa-tawa si school bukol. Pagpasensya nyo na, kasi ang tinapos nito, hindi na abogado Nagtapos po to sa university, One Bull University. Di ba? Ito, painggan mo ha, tama hinala ni Senator Rodante Marcoleta na magsususpende. Pero tignan mo ang sagot ni Senator Rodante Marcoleta. Yan po ang sagot ha. Lamang ngayong, pero hindi ko pala natuloy, Wala, di ba? Ang tanong nila, meron magtatawag, kasi may lumabas ng balita, ewan ko kung nabasa mo, na baka daw magpalabas na ng initial resolution ng komite, at baka hindi na magpatawag ng pagdinig. Totoo yan. Ang Blue Ribbon. So, paano mangyayari yun? Yun lamang mga binanggit ni Chairman Panfilo Lacson ng Blue Ribbon Committee. Opo. Halos sa 10, 2 pa lang ang natawag Mahigit na 10 yung mga in-implicate niya ron ng mga construction companies. Yung Sunwest, nabanggit doon. Opo. Yung Third Star, nabanggit doon. Opo. Yung Edmarie, nabanggit. At napakarami pa. Ang iba-ibang personalidad. Ibig ba sabihin, naging subject matter ng kanyang maramdaming Privilege speech. Na kompleto ang cinematography. Sound effects. May sound effects, meron pang screenplay. Ito Ibig sabihin, hindi napapasadahan yung mga yun? Ito nabanggit mismo yung Sunwest. Kanino ba yung Sunwest? Kay Diskaya nabanggit. Bakit? Alam mo mga kababayan, huwag kayong magtakip kay Romualdez, pati kay Saldi, pati kay BBM nyo. Alam namin loyal kayo kay BBM. Huwag naman kayo ganyan. Taong bayan na to, anong gusto nyo? Ang gusto ng taong bayan po, ang gusto ng mga galit kay Marcoleta, ang gusto nila isisi kay Marcoleta lahat. Biruin mo, paano nila nagsinungaling sila? Yun daw, insurance ni Marcoleta, napunta lahat ng pera kay Marcoleta. Ibig sabihin, lahat pa ng flood control, si Marcoleta kumurakot. Titindi ng mga to. Ang titindi ng kasinungalingan ng mga to. May naniniwala pa sa kanila, mga kaibigan. May naniniwala pa rin. Paano? Inuudyok ka ng mga puppet na politiko. Lalo itong si Tuta SP Bulagaan at ito si Tuboy Tago. Inuudyok ka sa social media. Pantaraya ginagawa nyo. Lacson? So, pantaraya na yung ginagawa nyo. Nanlilin lang na tayo niyan sa ginagawa nyo. Diba? Obvious yung Sunwest. Sino ba may ari ng Sunwest? Di ba alam ko, pagkakalam ko si Saldi ko Ba't nyo inimbestiga? Ba't Diskaya lang? Bakit Bryce lang? Ba't niya kayo umiikot? Tapos sinuspindi nyo pa, inaabangan ng taong bayan. Doon na lang kami babawi sa makakinig kami ng tama man lang na katwiran. Sinuspindi nyo pa. Para yung tao malibang? Dahil alam nyo sa mga susunod na araw, may mga balitang puputok. Doon mapokus yung tao. Para pag nag-start ng hearing, wala na masyado manonood, wala na masyado maniniwala. Kasi ganun yung minamanipula.
Ganun yun eh. Totoo lang. Walang pinagkaiba yan dun sa niyaya kang pumunta. Hoy, alika, punta ka sa bahay ko. Hindi handang-handa na yung inimbitahan mo. Ha? Ang ginawa mo, ay cancel pala. Eh, di tinamad na yung tao pumunta kahit papuntay mo pa. Di, sige, okay na. Wag na. Okay na. Nawala ng gana. Eh, yan ang ginagawa ng mga to. Di ho ba? Eh baka kasi Ano pa kanya? Ang pagkakarinig ko, Sen, ay may hinihintay na ebidensya o testigo. Oo nga, no, Di ba? na-interview siya, mukhang baka daw po may mga hinihintay pang Development. Oo. development. Kung wala naman daw pong bagong development, eh baka... Hindi, ang sinabi niya, nabasa ko rin yun sa social media eh. Opo. O tsaka kasi parang in-interview siya. Eh, tingnan natin nga niya kung merong masustansyang darating. Opo. Tamo, Pa- nanghihingi na masustansya ang bugok. Paano malalaman kung may darating na masustansya kung hindi mo ipatawag yung mga binanggit mo sa privilege speech mo? Mhm. Ako, kumo yun ang kanyang pinasadahan sa kanyang privilege speech na 2 beses yun. Inaakala ko na matimbang para sa kanya yun. Eh, ano pa inihintay niya? Bakit hindi niya tawagin lahat yung mga nabanggit doon? Mhm. Hindi pa natatanong eh. Ano? Wala nga, kamukha nung SunWest na lumalabas sa mga records. Ito ay isang kumpanya na in-establish ni Saldico. Oh. O sa napakaraming pagkakataong nabanggit ang pangalan ni Saldico, yung kanyang kumpanyang itinatag ay hindi man lang tatawagin. Ito hidden agenda. Hakakulan to pero bibigyan ko kayo ng idea. Kaya ayaw ipatawag yan si Saldico. Tamo, Sunwest siya, binanggit na. Kontraktor yata yan eh. Bakit di ipatawag? Di ba kitataka? Tapos pagkatakpa ng mga tao, pagkatakpa ng mga kumakampi kay BBM, Sir, kampi tayo. O sige, gusto nyo BBM tayo. Sige, BBM din ako. Pero wag naman yung pinsan. Hindi porkit po yung pinsan niya, BBM, mabuti. Halimbawa si BBM, mabuti na rin lahat ng kamag-anak niya. Wag ganon. Pag ganyan, hindi na kayo loyal niya kay BBM. Pagsamba na yan kay BBM. Di ba? Wag naman kayong ganyan. Maawa naman kayo sa taong bayan. Kayong Soto, Lacson, maawa naman kayo sa taong bayan sa pinagagawa nyo. Obvious to obvious, Sunwest, so ba't di nyo ipatawag si Saldico? Bakit? Alam mo itong hidden? Taka ko ha. Tsorya ko ha. Baka kasi mapilitan si Saldico kumanta. Maipit. Kumanta kung sino-sino mga big fish. Si Romualdez, hindi naman big fish yan eh. May isa pang big fish sa Malacanang. Abangan nyo. Yung sinasabi ni Henry Marcoleta, maaari nagbibigay daw si First Lady. Di natin alam. Sana maimbestigahan din to. Bakit di inimbestigahan ito ni Tuta Soto? Bakit ayaw nyo tanongin yan? Bakit si Marcoleta lang nag-iimbestiga? Nag-iimbestiga ba itong dalawang ito? Si Lacson nag-iimbestiga ba? Hindi ka nag-iimbestiga, Lacson. Tagapanguna ka lang bilang chairman ng Blue Ribbon. Alam namin yon. Tanggap namin yon. Nakiagaw ka lang sa pwesto na yan. Tanggap din namin yon. Pero, ni minsan, hindi ka namin nakita nag-imbestiga. Maliban sa CCTV boy. Si boy CCTV to eh. Pinaputok niya may CCTV, di ba? Nakantete si Erwin Tulfo lang pala yung napaliwanag naman pala. Wala kang iniimbestigahan. Huwag kang ganyan. Wala kang direksyon sa committee mo. Oo. Baka magtaka yung mga kababayan natin, bakit gano'n? Open-ended kasi, no? Nung natapos yung huling hearing, walang sinabi kung kailan yung susunod. O paano, nung itong huling hearing, merong lumabas na isang napakatibay na yung ating witness, di ba? Oho. Si Ay, retired ano ba yung major. pinakahuli? Yung kay... Yun yung pinakahuli. Retired major, Master Sergeant. Alam nila kasi mag-iimbestiga na, pati yung mga marine, pupunta na dyan. Di ba? Yung una, nagpalit ng liderato. Pangalawa, pinagdudahan si Diskaya, pati yung notaryo. Ngayon naman, hindi nagpalit ng liderato, dinelay naman, sinuspinde ang komite. Di ba? Pag yung hearing nito natuloy ulit, tamo may alibay. Ito, pang-apat na hula. Sabihin ko sa inyo, pag natuloy ang hearing, may alibay na naman si Soto sa si Lacson. Hindi na suspinde yan. Ang duda ko, ang hinala ko ang pinakamabisang suspinde si Martin ay hindi makakarating kasi may sakit. Promise. O kaya, ito naman si Tuta Soto, sasabihin, hindi kasi may hindi po pwede kasi pwedeng conflict yung sasabihin ni papipilitan yung Gutesa. Pwedeng
hindi gawin witness yon para, alam mo yun, marami silang alibay eh. Pwedeng gawin nila munang witness yon kasi pinapapunta sa DOJ eh. Gagawin, dadalagyan ng WPP, Witness Protection Program eh. Biruin mo, si Gutierrez ang pinipilit nilang WPP, si Diskaya ayaw, diskarte lang nila yan para sila kanila ang pabor. Diba? Orly Oo nga, Gutesa. no? Oo, hindi ba? Opo. Wala naman silang itinanong eh. Nung makita nila siguro na, teka muna, credible ito ah. Marami Oo. po kasi na-shock, nabigla ata doon sa statement niya. Oo, ang dami nila ron. Ba't di sila magtanong? Nakahanda naman sumagot yung witness. Okay? Hindi, ang problema daw ko kasi ata, peke daw yung notaryo. Kaya Bakit? Yung notaryo ba, Ayaw ano? nilang tanungin. Ang issue ba doon yung notaryo o yung isiniwalat niya? Oo. Yung kanyang Mas pinagtuunan pa yung notaryo kaysa doon sa siniwalat. Wag kami, Lacson Soto. sinumpa ang salaysay. Di ba doon nakapako lahat ang pinag-uusapan? Oo. Mali ba yung mga sinabi niya? Di ba maliwanag kung napakaliwanag ang pagkakasabi niya? Siya lamang ang tanging witness na talagang nag-connect mula kay Saldico hanggang kay Speaker Martin Romualdez. Paano nalilisyo? Di ba dumiretso ron? Bakit hindi pa natatapos ang hearing? Kalagitnaan pa lang, umalis na siya. Iniwan doon yung vice chair niya, si Senator Erwin Tulfo. Ibig sabihin, hindi siya interesado na magtanong. Ayaw niya. Wala siya itatanong. Ang gusto niya lang, paringgan si Senator Marcoleta. Dahil si Senator Marcoleta, tinitibag nila. Dahil si Senator Marcoleta lang ang nag-iimbestiga. Hindi si Lacson at si Soto. Alam ng lahat yan. Kitang-kita yan. Hindi ko kayo para pagbintangan. Nakikita namin yan. Ganun ang implikasyon. Di ba? Anong nangyari na dun sa abogado na si Attorney Pechi Espera? Kasi, Sen, after niyang sabihin na hindi siya yung nagnotaryo, ang daming lumabas na, hindi mo ba pirma to? Paano yung mga ninotaryo mo sabi? Meron yung sa Tiesa. Liga ng mga Meron barangay. sa barangay Liga ng mga barangay. Marami pang iba. May nakita pa ako na gano'n din yung notarial details. Opo. Iba pa rin ang pirma. Ibang pirma pa rin. Sa Makatwid, ako, tansya ko rito, marami siyang lugar na ginamit na kung saan ay meron siyang mga staff na nagnotaryo. Iba-ibang pirma. Ibig sabihin, bukod doon sa na-picture niya, mayroon siyang iba pang... Meron, ibang pirma pa rin eh. Pero ganun kung ba? titingnan mo yung notarial deal, kasi yung i-stamp mo ng ganyan, pareho eh. Pero iba naman ang pirma. Kaya pwedeng isa o dalawang lugar ang kinasangkapan niya para meron siyang tao doon, o ikaw, magnotaryo ka rito, ikaw naman, dito ka pumwesto. Ganito ang gagawin ninyo. Pareho silang merong notarial register. Halimbawa, yung hawak ng isa, book 8. Opo. Yung nagnotaryo kay Gutesa, book 8 eh. Pero yung isa siguro, book 7. Kasi, maring may book 5. Iba-ibang lugar eh. Yun ang suspecha ko dyan. Ganun pala. Ngayon, kung mo pareho yung tinatatak niya, Opo. at sigurado yung staff naman niya ron, nagkakasundo sila, sige, pirmahan mo yan. Nung alanganin ka, text mo sa akin, i-Viber mo, akong bahala sa'yo, sige. O pag nakita ko, sige, inotaryo mo yan, pipirma ngayon. Pinapayagan mo, halimbawa, na pumirma para sa'yo yung staff mo, pagkatapos tatalikuran mo. Kahit ano pong sabihin niya, mali yun eh. Opo. Tamo dapat yung abogado na yan kung duda sila Soto at si Lacson, dapat ipitawag yung abogado eh. Bakit si Senator Marcoleta pag pinapagawa nyo yan? Ikaw pinakamagaling Soto mag-imbestiga. Lacson, di ba mag-imbestiga, sabi ni Soto? The best investigator ka, sabi ng mga, sa Facebook sa mga social media the best ka daw eh. Kung ikukumpara ka daw, kumpara kay Marcoleta, Mercedes-Benz ka daw. Tricycle lang daw si Senator Dante Marcoleta. O ngayon, sino Mercedes-Benz? Sino Spinde? O tanda. Hoy, tanda. Ha? Ngayon, sino sabi mo Mercedes-Benz? Ito. Sino Mercedes-Benz niya yun? Ha? Una, hindi niya dapat pinapapirma yung sekretary niya o sino man yung staff na naroon. Dapat siya nakapirma. Siya mismo. Personal. Dahil ang requirement ng batas, dapat yung nagpapanotaryo nakaharap sa'yo.
Physically. Oo. Physically. Yun ang requirement ng batas. Oho. O, di ibig nakalagay doon sa isang lugar na kanyang pinapanotaryo, doon sa Villaruel Street, sa Pasay City. Oh. Notary public, sabi niya. 24 hours. 24/7. Ay, Pasay pa pala yun. Pasay, yung opisina niya, Ermita eh. Kasi merong ermita, opo. Yun ang kanyang opisina raw, kung saan man yun. Oh. Pero meron siyang panotaryuhan doon sa Villaruel Street. Sa Pasay, Oh, doon pumunta si Gutese. Pasay pa. Bilyar, alam po, taga-Pasay po ako eh. Oo. Oo. Kasi para mapaniwala ako nagpunta sa notaryo, kunan mo ka ako ng litrato. Oo. Alam mo, yun naman notaryo, para sa akin lang kapakanan yun eh. Yes. Dahil sabi ko, hindi kita kilala, pinabasa mo sa akin yung statement mo, yung salaysay mo, eh, mabigat. Sabi ko, ikaw ba nakahandang tindigan ito? Kasi kung ikaw ay nakahanda at alam mong ito'y totoo lahat, at sinasabi mo rito ay para sa kapakanan ng ating bansa at sa kinabukasan ng ibang saling lahi na darating pa. Opo. Ganun yung forma nung kanyang salaysay. Aha. O sige, kako, panotaryo mo yan. Para lang sa kapakanan ko. Wala na yan. Tamo, ang gaganda na siya sabi ni Marcoleta. Talagang nasusunod yung batas. Kayo mga simpatya na kay Lacson pati kay Soto, huwag kayo sumimpatya dahil galit kayo kay Marcoleta. Huwag kayo sumimpatya dahil gusto nyo lang sumimpatya dahil si BBM inendorso tong dalawa. Sana man lang hindi namin kayo lang simpatya kayo. Sana man lang maunawaan nyo kung ano ginagawa ng dalawang ito. Bakit hindi patawag si Romualdez? Bakit? May interparliamentary courtesy? Hindi na lang ilabas mo na lang yun. Bilang isang kakilala na lang, Romualdez, halika rito. Pinsan ka ng amo namin na si BBM. Pwede ba punta ka sa amin, imbatahan ka namin? Pag ayaw pupunta, di okay. Eh bakit ni minsan kahit sinubok man, hindi nyo nasubukan to? Si Marcoleta, gustong-gusto niya ipatawag na to. Diba? Imbitahan. Soto, ayaw mangilang pa ni Marcoleta dahil nilirespeto ka pa, Lacson. Kahit alam ni Senator Marcoleta, nung siya Blue Ribbon, gumagawa ka ng sarili mong speech, pambabastos ang ginagawa mo. Pero si Marcoleta, hindi ka binabastos. Di ba? Matindi itong dalawang ito. Ito nagpapahirap po sa si Lacson sa si Soto para sa aking teorya. Ito nagpapahirap po sa ating investigasyon sa flood control na to ng anomalya. Sila po, huli na po yung big fish eh. Alam na ko sino eh. Dinidili nila eh. Oh, maniwala ka sa akin, sa kakadili nila, nakatakas na yun oh. Si Bonjing oh. Sige, ito susunod ko ha. Bibitawan ko ulit ha, sa akin kayo maniniwala. Pang-apat na dahilan, nakatakas na. O kaya may sakit. Maniwala kayo sa akin. Pansarili kong satisfaction. Baka ako nagbubulaan lang ito, di ba? Opo. May panahon pa naman, panutarin mo. Pagkatapos, kung talagang malakas ang loob mo, bukas na umaga, bago alas 9, pumunta ka sa Senate. Oho. O, tinanong ko pa, may kasama ka ba? Wala po, ako lang. May sasakyan ka? Opo, ano sasakyan mo? Motor po. Nakamotor po ako. Oho. Alam mong punta ng Senate, alam ko po. O sige ka, kung ikaw ay talagang matatag at talagang gusto mong tumistigo, dumating ka bago mag-alas 9. Oho. I-present kita. O umalis na ako kasi may session kami. Opo. So ako, nananatili akong umaasa kung darating, dumating. Opo. Kung hindi darating, hindi dumating. Di ba? Hindi nyo 100% na... Wala, siyempre, tinetesting ko rin ang kanyang lakas na loob dahil yung kanyang testimony, mabigat eh. Hindi dumating. Pinesent ko. Pagkatapos, sasabi, wala raw akong kortesiya. Oho. Ano ang pinag-uusapan natin? Yung katotohanan o kortesi? Oho. Puro courtesy eh. Oho. Ayaw niyang tawagin si Saldico interparliamentary courtesy. Ano ba? Ano ba importante sa iyo? Ano ang mas importante sa iyo? Yung makapagbigay ka ng kaukulang paggalang sa tao o yung accountability na hinihingi ng Pagtakpan si Romualdez, yan ang pinaka-importante sa kanya. mamamayang Pilipino sapagkat siya tinuturo na pinagmulan lahat ng Karangalan niya yung pagtakpan ng mga amo niya. walang hiyaan na ito. Kukuberan mo siya ng Huwag mo sabihin, tama, pambawi ng dalawang to si Soto sa si Lacson
Pag sinabi mo pinatakpan nila si Romualdez, sasabihin nila, ba't ikaw Marcoleta, pinatakpan mo si Duterte? Hoy! Kahit pagtakpan niya si Duterte, walang problema. Bakit? Nakakulong na si Duterte. At saka hindi nyo gawain yun. Ay gawain nyo pala yun. Pwede nyo imbestiga si Duterte dyan kasi kayo na ang nakaupo dyan. Pampuntos nyo na lang yun, panlinlang nyo sa tao. Na ikaan niya pinuprotekta si Romualdez, ganoon din naman si Marcoleta, pinuprotekta naman si Duterte. Gusto lang makapuntos, makatabla. Hindi importante dito kung sino pinuprotekta ni Marcoleta. Ang importante dito, tukuyin nyo na yung binanggit na patawag nyo na. Patawag nyo na. Interparliamentary courtesy. Sinabi ko sa kanya, bakit nalalabag ba yung interparliamentary courtesy kung iimbitahin natin? Hindi. Wala. Mhm. Ito sabihin ko sa inyo tingnan mo nakakita ba kayo ikumpara kay Soto to o doon sa Mercedes-Benz na sinasabi ni Boy Tanda sa tricycle lang daw si Marcoleta at si Lo Soto daw Mercedes-Benz kung ikukumpara. Saan kayo nakakita ng siping na Mercedes-Benz na hindi nagsasalita tulad dito ni Senator Marcoleta? Kompleto, may ebidensya, may witness, magsasalita, mga marin pupunta nga magsasalita, may defensor. Si Soto ba, sa si Lacson may ganito nilabas? Wala, puro depensa sila sa sinasabi ni Marcoleta. Ay, ikaan niya, may notaryo, hindi po pwede yan. Si Erwin Tulfo, ganoon din. Ay, ikaan niya, nakakaduda. 48 na maleta, isang ban lang. Dapat hindi nagduda yung gwardiya man lang doon sa subdivision. Ba't magdududa Romualdez yun? Ikaw nga, hindi mo mapatawag si Romualdez. So, senador ka na eh. Si Soto nga, hindi mapatawag sa si Lacson eh. Ikaw, yung pa kayang gwardiya, hindi niya sasaway niya ba yon? Hoy, Romualdez, ba't ang dami mong ban na? Ba't ang daming ban yung sinapasok sa, nakatira sa pinaka-subdivision, highest sa subdivision, no? Sisitay ba ng gwardiya yon? Hoy, Romualdez, bakit ka nagpapasok ng maraming ban dito? Kayo nga, hindi nyo mapatawag eh. Soto, Erwin, buko ka ngayon. Di mo ba? Tama ba sinasabi ko? Ito po ang reaction video natin sa araw na ito. Maraming salamat po sa ating lahat.